Magandang araw Pilipinas, nariyo muli si Sid Dabsmas at ito nga po ang aking content ngayon, ang pagiging matulungin ng bawat Pilipino. At sa ito nga po ay sa pangunguna po ni Emmanuel L. Quezon, ang presidente ng Commonwealth of the Philippines. At siya po ay naging presidente noong 1935 at noong taon din pong 1937 niya tinulungan ang mga Hudyo or Jews na taga-Israel, ang mga mamamayan ho nila. At siya po ay pinanganak noong 1878 at ang kanya pong mga magulang ay si Maria Dolores Molina at ang kanyang ama naman ay si Lucio Quezon. At ito po is sumasalamin po itong content na ito sa mga relihiyon. Hindi po tayo magkakaiba man po ang ating mga relihiyon, pero ito lang po isa dapat po at maging pong patunay na talaga hong dapat na tayo ay magmahalan. Dahil unang-una ho tayo ho ay magkakapatid sa mundong ibabaw. Ikaw ay Kristiyano, ikaw ay Muslim, ikaw ay sumasamba kay Buddha, ay dapat ho tayo ho ay magkaisa at wag ho nating paisipin lagi ang paglaganap ng kasamaan or pananakit sa kapwa, dahil hindi ho yan kaya-aya sa amang lumikha. At yun lang po, inyo pong panoorin itong napakagandang content na ito, at ito po ay historical. At kung trip nyo po itong mga gantong klase ng mga content, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe kay Sid Rainbow Vlog. At saka po huwag nyo na pong kalimutang i-click ang all para po updated kayo sa mga ginagawa ko pong content video. Para po panoorin nyo po aray. Mga mabababang uri at mga alipin lamang na animoy mga hayop lamang kung ituring. Magmula nang ipagputos ni Adolf Hitler ang pagpatay sa lahat ng mga Hudyo, ay tila mga manok na itong hinuhuli at kinikitalan ng buhay ng mga sundalong Nazi. Ang mga negosyo ng mga Hudyo o mga bahay ng mga ito ay sinusunog din ng mga sundalong Nazi. Kaya walang magawa ang mga Jews o mga Hudyo noong mga panahon na yon kundi magtago kung saang lugar. Ngunit ang karamihan ay hindi na rin pinalad, lalo na't napatunayan na sila ay mga Hudyo, ay siguradong kamatayan ang kanilang mararanasan. Tulad mo ito na parang ikaw o ng iyong buong pamilya na parang nagtatago sa mga masasamang loob o mga tao na kikitil na iyong buhay. Kaliwat kanan ang pagtutugis ng mga ito ng mga sundalong Nazi. Hindi uubra ang pagmamakaawa sa mga ito at lalong walang pinipiling lugar. Ang mga nauhuli at napatunayang mga Hudyo at kahit ang mga taong sumasalungat sa kagustuhan ng tila nabubuang na si Adolf Hitler ay ginagawang alipin, pinaparusahan at kalaunan ay kinikitilan ng buhay. May naitala din na ang ibang mga bihag ay pinag-eeksperimentuhan ng mga doktor na nasa ilalim ng pamumuno ng diktador. Noong ang panahon na iyon ay mayroong naisip na paraan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat sa mga bansa upang humiling na pansamantala muna silang kupkupin at nagmamakaawa para sa kanilang kaligtasan. Nakikiusap, nagsusumamo at nagmamakaawa ang mga Hudyo na ito na sana ay magbukas ng pinto ang mga bansa sa katulad nilang nasa bingit ng kamatayan. Amerika sa gustong mangyaring ito ni Quezon, subalit kalaunan ay pumayag na din ito sa gustong mangyari na pagkupkup na ito ng presidente. At dito ay bumuo ang dating presidente Manuel Quezon ng open door policy, na ang ibig sabihin ang Pilipinas ay bukas palad na tatanggap ng mga refugees upang pansamantalang kupkupin at matakasan ang mga ito ang masamang kaganapan sa kanilang bansa. Plinano kung ano-ano ang mga hakbang na gagawin ng Pilipinas sa oras na dumating na ang mga Hudyo galing Europa, ang kanilang lugar na pagdadalhan at kung paano sila mamumuhay sa oras ng kanilang pagdating sa Pilipinas. Alam nyo, hindi lang naman ang mga sulat na galing sa mga Hudyo ang naging dahilan para kupkupin ng Pilipinas ang mga Hudyo. Malaki din ang ginampanan galing sa mga Hudyo ang naging dahilan para kupkupin ng Pilipinas ang mga Hudyo.
Malaki din ang ginampanan ng mga tatawagin nating feeder brothers na ito. Isa sila sa mga nakipag-usap kay Manuel Quezon na kung maaari ay pansamantalang kupkupin ang mga Hudyo sa ating bansa. Ang feeder brothers ay ang mga kaibigan ng dating Pangulo at may planta ng tabako sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo sa magkakapatid na gagawin niya ang kanyang makakaya para matulungan ang mga ito dahil sila ay mga tao din. Gusto ring ipakita dito ni Quezon na ang mga Pilipino ay sadyang matulungin sa mga nangangailangan. Lumipas pa ang mga buwan at dumating na nga ang mga Hudyo mula Europa. Sa kabuang bilang ng mga ito ay abot na mahigit 1,200 katao. Maluwag ito ang tinanggap ng Pilipinas bilang mga bisita at hindi bilang mga refugees na naghahanap na matutuluyan. Pansamantalang ni Manuel Quezon sa Marikina, dito ay sinusuplayan sila ng mga pagkain at mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kung tutusin ay kulang ang 1,200 na mga dumating na mga Hudyo sa Pilipinas dahil ang napag-usapan ay dapat aabot sa 10,000 ang dadating dito. Subalit noong panahon na yon ipinasara na ni Hitler ang mga border at mga posibleng daanan sa pagtakas ng mga Hudyo palabas ng Europa. Kaya ang iba na hindi pinalad na makalabas pa ay sigurado alam niyo na kung ano ang malagim na nangyari sa kanila. Sa mga nakatakas na mga tao ay malaking kaluwagan ito sa panig nila dahil siguradong makakaligtas sila sa kamatayan. Lumipas ang ilan pang mga taon at sa pagkakatalo ni Hitler, nagkaroon ng botohan ang United Nations kung ang Israel ba ay dapat magkaroon ng sariling pamamahala na tatawagin nating Resolution 180. Sa 33 na bansa, ang Pilipinas lamang ang nag-iisang bansa sa Asya ang bumoto sa pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng Israel. Dahil dito mas lalong nabuo ang pagkakaibigan ng Israel at Pilipinas dahil sa pagmamalasakit na ito sa mga Hudyo. Kung makakapunta kayo sa Rishon LeZion, Israel ay makikita nyo ang isang park na Holocaust Memorial Park na may lawak na 65 hectares. Sa parkeng ito, nakatayo ang Open Door Monument na isang tanda ng pagtanaw ng utang na loob ng mga Hudyo sa kabutihan ni Pangulong Quezon at ng mga Pilipino noong mga panahon ang mga ito ay nangangailangan na masisilungan. Hanggang pasasalamat sa mga Pilipinong nagmalasakit at kumupkop sa mga Hudyo. At nakasulat sa monumentong ito ang katagang sinabi ng dating Pangulo, "It is my hope and indeed my expectation that the people of the Philippines will have in the future every reason to be glad that when the time of need came, the country was willing to extend a hand of welcome." Isang utang na loob na hanggang ngayon ay bit-bit na mga Hudyo sa kanilang mga puso. At kung hindi nyo na itatanong, ang Israel ay laging nangunguna sa pagtulong sa ating bansa sa tuwing tayo ay dinadaanan ng mga kalamidad. Ang Israel na ngayon ay napakayamang bansa na at pinalakas na nito ang kanilang, ngunit sa kabila ng kanilang pag-angat na ito, nanatiling nakabukas din ang kanilang mga kamay at bansa upang tumulong sa mga Pilipino. At bilang pagtanaw din ng utang na loob sa mga Pilipino ay alam mo ba, hindi mo na kailangan kumuha ng visa kung ikaw ay bibisita lamang sa Israel sa loob ng 90 days. Yan ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang malasakit at pagmamahal sa atin ng mga Hudyo at mga taga-Israel. Isang katunayan at masasabi nating dito pumapasok ang ating kasabihan na magtanim ka na ng magandang pag-uugali sa inyong kapwa dahil maaring balang araw ang taong ito naman ang tutulong sa oras ng iyong kagipitan.